Hindi umiyak si Rafael Monteverde. Sa loob ng marangyang kapilya kung saan nakahimlay ang mga labi ng kanyang kaisa-isang anak na si Elena, habang ang hangin ay halos hindi na mahinga sa bigat ng samyo ng mga puting lila at rosas, nanatili siyang tuwid na nakatayo. Matigas ang kanyang mga balikat, blanko ang kanyang mukha. Ang mga pinakamayayamang apelyido sa buong Pilipinas ay naroroon. Mga politiko, kapwa negosyante, mga socialite na nakasuot ng itim na Chanel at Dior. Bumubulong sila ng pakikiramay kay Isabela, ang kanyang asawa, na basang-basa na ng luha ang panyo. Ngunit kapag napapatingin sila sa kanya, sa CEO ng Monteverde Holdings, ang tanging nakikita nila ay isang pader na bakal. Hindi ito kalungkutan, ito ay pagkainis. Tinitigan niya ang kabaong nagawa sa pinakamahal na mahogany, pinakintab hanggang sa nasasalamin nito ang malungkot na ilaw ng mga aranya sa itaas. Para sa kanya, hindi ito himlaya ng isang minamahal na anak. Isa itong toropeo ng kabiguan, ang huling akto ng pagsuway ni Elena, ang huling sampal sa pangalan at legasiyang pinaghirapan niyang itayo. She was a saint, sabi ng isang matandang ginang na hindi niya matandaan ang pangalan. Isang santa na tumalikod sa pamilya niya. Isip ni Rafael, ang pait ay parang asidong gumapang sa kanyang lalamunan. Umalis si Elena sa kanilang palasyo sa Forbes Park, 5 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang nakalatag na kinabukasan, isang upuan sa Board of Directors, isang buhay na puno ng luho at kapangyarihan para mamuhay sa isang mundong hindi niya maintindihan. Isang mundong para sa kanya ay puno ng dumi, krimen at kawalan ng pag-asa. At doon, sa mundong yun, namatay si Elena. Isang aksidente sa motorsiklo, sabi ng mga pulis. Isang walang kabuluhang pagkamatay. Rafael, bulong ni Isabela, ang boses ay basag at nanginginig. Hinawakan nito ang kanyang braso. Anak natin siya, Rafael, ang ating Elena. Inalis niya ang kamay nito, hindi marahas, ngunit may lamig na higit pa sa hangin mula sa aircon. Tapos na, Isabela, itigil mo na yan. Hindi niya kayang tiisin ang kahinaan. Para sa kanya, ang pagluha ay isang pag-amin ng pagkatalo. At si Rafael Monteverde ay hindi kailanman natatalo. Pagkatapos ng seremonya, habang ang mamahaling karo ay dahan-dahang umuusad patungo sa pribadong sementeryo ng pamilya, isang tawag ang natanggap ni Isabela, isang lumang kaibigan ni Elena, isang social worker, ang nagsabing may isang bagay na kailangan nilang makita. Isang bagay na mahalaga. Saan? Tanong ni Rafael iritado. Sa Tondo, sa pampublikong sementeryo. Sagot ni Isabela. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Halos matawa si Rafael sa kabalintunaan. Ang anak niyang ililibing sa pinaka-eksklusibong Memorial Park ay may iniwang isang huling misteryo sa pinakamahirap na lugar sa Maynila. Ang kanilang Mercedes-Benz ay tila isang itim na perlas na lumulusong sa dagat ng putik. Bumubuhos ang malakas na ulan at ang bawat patak sa bintana ay tila naghuhugas sa karangyaan ng loob ng sasakyan. Ipinapaalala sa kanila ang mundong nasa labas. Ang mga eskinita ay masikip. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa yero at mga pinagtagpi-tagping kahoy. Ang amoy ng nabubulok na basura at estero ay pumapasok sa loob ng sasakyan kahit gaano pa kalakas ang aircon. Nandidiri ako sa lugar na ito, mahinang sabi ni Rafael. Nang makarating sila, kinailangan nilang iwan ang sasakyan at maglakad. Binuksan ng driver ang isang malaking payong para sa kanila. Ang bawat hakbang ni Rafael sa maputik na lupa ay isang insulto sa kanyang libu-libong pisong sapatos na gawa sa Italy. At doon, sa gitna ng mga puntod na simple, mga krus na gawa sa kahoy na nabubulok na, at mga pangalang halos nabura na ng panahon, nakita nila siya. Isang batang lalaki. Siguro mga 13 anyos,
Payat na payat, suot ang isang lumang t-shirt at shorts na kupas na. Nakaluhod siya sa harap ng isang puntod na walang pangalan. Isang simpleng sementadong marka lamang. Umiiyak siya ng walang tunog. Ang maliliit niyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang ulan ay bumabagsak sa kanyang buhok at likod, ngunit tila hindi niya ito alintana. "Sino yan?" tanong ni Rafael, walang pasensya. Hindi sumagot si Isabela. Dahan-dahan itong lumapit sa bata. Ang puso ng isang ina ay naantig sa nakikita. Nang malapit na si Isabela, bigla na lang bumagsak ang bata. Walang malay. "Diyos ko!" sigaw ni Isabela at dali-daling tumakbo para saluhin ang ulo ng bata bago ito tumama sa semento. Lumapit si Rafael, ang pagkainis ay napalitan ng pag-aalala. Sa pagbagsak ng bata, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa mahigpit nitong pagkakahawak. Lukot-lukot ito at basa na sa ulan. Automatiko niya itong pinulot. Habang si Isabela ay tinatapik ang pisngi ng bata. "Anak, gising. Anong pangalan mo?" Binuklat ni Rafael ang papel. Isa itong kasunduan sa pautang. Isang kontrata sa isang 5-6. Ang mga salita ay simple at brutal. Ang halaga ay nakasulat sa malalaking numero, binilugan ng pulang tinta. 2 milyong piso. Napakunot ang noo ni Rafael. Sino ang baliw na magpapautang ng ganito kalaking pera sa isang batang kalye? At pagkatapos, nakita niya ang pangalan ng umutang. Ang pirma sa ilalim ng kontrata, pamilyar at masakit tingnan. Elena Monteverde. Nabitawan ni Rafael ang payong. Ang malamig na ulan ay bumuhos sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng papel sa kanyang kamay at ang lamig na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa buong katawan. 2 milyon. Tumingin siya sa kanyang anak na nakahimlay sa isang kabaong na nagkakahalaga ng 3 milyon. At pagkatapos ay sa batang walang malay sa mga braso ng kanyang asawa. Sa gitna ng sementeryo ng mga mahihirap, sa ilalim ng walang tigil na ulan, bumulong siya sa hangin. Isang tanong na puno ng pagkalito at nagsisimulang takot. "Ano ang ginawa mo, Elena?" Dinala nila ang bata sa pinakamalapit na ospital. Isang maliit at siksikang pampublikong paggamutan kung saan ang amoy ng gamot at sakit ay tila nakadikit na sa mga pader. Sa isip ni Rafael, isa itong bangungot. Pinilit niyang gamitin ang kanyang pangalan para makakuha ng pribadong silid, ngunit sa kaguluhan, wala itong epekto. Nang magkamalay ang bata, si Isabela ang kinausap nito. Ang pangalan niya raw ay Mateo, 13 taong gulang. Nang tanungin ni Isabela kung nasaan ang mga magulang niya, umiling lang ito. "Kailangan ko na pong umuwi," sabi ng bata. Ang boses ay mahina, ngunit may determinasyon. "Nag-aalala na po ang mga kapatid ko." "Mga kapatid?" Gulat na tanong ni Isabela. Doon nakuha ni Rafael ang address. Isinulat niya ito sa kanyang mamahaling notebook. Ang bawat letra ay tila isang dumi sa malinis na pahina. Matapos tiyakin ng doktor na dehydration at pagod lang ang dahilan ng pagkahimatay ni Mateo, nagpumilit na itong umalis. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang ihatid siya. Pero sa pagkakataong ito, nagpaiwan si Isabela kasama ang driver. "Ikaw na lang ang pumunta, Rafael," sabi nito. Ang mga mata ay may takot na hindi maipaliwanag. "Kailangan mong makita. Kailangan mong maintindihan." Kaya mag-isa niyang sinuong ang lugar na yon. Ang address ay nagturo sa kanya sa isang eskinita sa tabi ng Ilog Pasig. Kinailangan niyang iwanan ang kanyang sasakyan sa dulo ng isang kalsada at maglakad. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang daan ay hindi sementado, kundi putik na pinatigas ng araw at muling pinalambot ng ulan. Ang mga bahay, o mas tamang tawaging barong-barong, ay nakatayo sa ibabaw ng mga poste
na kinakalawang, halos nag-aagawan ng espasyo. Ang mga nakasabit na kable ng kuryente ay parang mga higanteng sapot ng gagamba sa itaas. At ang amoy, Diyos ko ang amoy. Isang pinaghalong amoy ng maduming tubig ng ilog, nabubulok na basura, usok mula sa pagluluto ng uling, at isang bagay na mas malalim, ang amoy ng kahirapan, ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Kinikilabutan si Rafael. Paanong ang kanyang anak, na lumaki sa mga silid na laging may amoy ng fresh linen at mamahaling pabango, ay nakayang tiisin ang lugar na ito? Nahanap niya ang bahay. Mas maliit at mas sira ito kaysa sa iba. Ang pinto ay isang piraso lang ng yero na nakasabit. Kumatok siya. Ang tunog ay mahina laban sa ingay ng dumadaang tren sa malapit. Bumukas ang pinto at si Mateo ang bumungad sa kanya. Nagulat ang bata nang makita siya. Sa likod nito, sa dilim ng maliit na silid, narinig ni Rafael ang mahinang pag-ubo at iyak ng isang sanggol. "Anong kailangan niyo, sir?" tanong ni Mateo. Ang katawan ay nakaharang sa daan. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Rafael. Ang boses ay awtoritatibo. Pumasok siya sa loob nang hindi nagpapaalam at ang nakita niya ay halos magpabagsak sa kanya. Ang sahig ay lupa. Ang mga dingding ay may mga butas na tinakpan ng karton. May isang maliit na mesa, isang gaserang de bomba, at isang lumang banig sa sulok. Sa ibabaw ng banig, nakahiga ang 3 maliliit na bata. Kambal, isang lalaki at 2 babae, siguro mga 2 taong gulang. Ang isa ay umiiyak, ang isa ay may lagnat, at ang isa ay umuubo ng tuyo. Ang amoy sa loob ay mas masahol pa. Amoy ng kulob, amoy ng sakit. Binuhat ni Mateo ang umiiyak na sanggol at sinubukan itong patahanin. Tumingin siya kay Rafael. Ang mga mata ay may pagbabantay. "Sino sila?" tanong ni Rafael, itinuro ang mga bata. "Mga kapatid ko po, si Lucas, Luna at Leo." "Nasaan ang mga magulang ninyo?" Umiling si Mateo. "Iniwan po kami. Si Ate Elena po ang nakakita sa amin. Sa ilalim ng tulay. Sabi niya, aalagaan niya kami." Ate Elena. Ang paraan ng pagbigkas ni Mateo sa pangalan ay may kasamang paggalang at pagmamahal. Parang pangalan ng isang anghel. Kaya ba umutang ang si Elena ng 2 milyon? Tanong ni Rafael. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Para sa inyo?" Tumango si Mateo. "May sakit po sa puso si Leo. Kailangan operahan. Si Ate Elena, nagtatrabaho siya sa gabi sa isang restaurant. Tapos sa umaga, nagtitinda siya ng sampagita. Pero hindi po sapat, kaya lumapit siya kay Boss Di Magiba." Naintindihan na ni Rafael, o akala niya ay naintindihan na niya. Ang kanyang anak ay naglaro ng tagapagligtas. Isang hangal at mapusok na desisyon. Isang problemang kailangan niyang ayusin. Bumunot siya ng hininga. Ipinikit ang mga mata para hindi makita ang karumihan sa paligid at binuksan ang kanyang briefcase. Kinuha niya ang kanyang checkbook. Ang tunog ng pag-alis ng ballpen sa takip nito ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. "Tingnan mo, bata," sabi niya. Ang tono ay malamig at walang emosyon, tulad ng ginagamit niya sa isang business meeting. "Tapusin na natin to. Babayaran ko ang utang. Bibigyan ko kayo ng pera para sa bahay, pagkain, lahat ng kailangan ninyo. Aayusin ko ang pagpapa-opera sa kapatid mo." Tumingin sa kanya si Mateo. Ang mga mata nito ay bilog at hindi makapaniwala. "Sabihin mo kung magkano." Pagpapatuloy ni Rafael, nagsisimula ng magsulat sa tseke. "Tatapusin ko ang problemang ito." Inilapag ni Mateo ang sanggol sa banig. Tumayo siya ng tuwid. Sa kabila ng kanyang payat na katawan at gutom na itsura, may biglang lumitaw na dignidad sa kanyang tindig. Humarap siya sa pinakamakapangyarihang tao na nakita niya sa buong buhay niya.
Tumingin siya sa checkbook. Pagkatapos ay sa mga mata ni Rafael. Hindi po binebenta ang pangako ko kay Ate Elena, sabi ni Mateo. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. At lalong hindi po bayad ang dangal. Habang si Rafael ay nakikipagbuno sa katotohanan sa loob ng isang barong-barong sa tundo, si Isabela naman ay nakikipagbuno sa mga multo sa loob ng isang malinis at tahimik na silid. Ang kwarto ni Elena. Hindi nila ito ginalaw mula nang umalis ang anak. Nananatiling nakalatag ang bedsheet na paborito nito, nakasalansan pa rin ang mga libro sa istante, at nakasabit pa rin sa dingding ang isang lumang litrato nilang tatlo, isang pilit na ngiti mula sa isang pamilyang matagal nang basag. Para kay Rafael, ang silid na ito ay isang paalala ng kabiguan. Pero para kay Isabela, isa itong santuwaryo. Ang tanging lugar kung saan nararamdaman pa niya ang presensya ng kanyang anak. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kamay ay marahang humahaplos sa kulubot na punda ng unan. Ang hangin ay amoy alikabok at luma, amoy ng mga panahong lumipas at mga salitang hindi nasabi. Bigla niyang naalala ang huli nilang pag-uusap. Isang gabi, 2 taon na ang nakalipas, umuwi si Elena. Pagod at mas payat kaysa dati. Makailangan ko lang po ng kaunting tulong. Pakiusap nito. Bumalik ka na, anak, sagot ni Isabela noon. Ang boses ay puno ng pag-aalala at takot. Ayokong mag-away na naman kayo ng papa mo. Para sa kapayapaan nating lahat, bumalik ka na lang. Hindi na umimik si Elena. Tumingin lang ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Isabela ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagkabigo. Pagkabigo sa sarili niyang ina. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Iyon na ang huling beses na nakita niya itong buhay. Sana niyakap man lang kita, bulong ni Isabela sa kawalan. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Sa bigat ng pagsisisi, naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Tumayo siya at sinimulang ayusin ang mga gamit sa kwarto. Isang paraan para takasan ang sakit. Inayos niya ang mga libro, pinunasan ang alikabok sa ibabaw ng mesa. Nang yumuko siya para pulutin ang isang nahulog na panulat sa ilalim ng kama, may nakapas siyang isang bagay na matigas. Hinila niya ito palabas. Isang lumang baul na gawa sa kahoy, siguro isang pia lang ang haba. Hindi ito mukhang mamahalin, pero halatang iningatan. May alikabok ito, ngunit walang gasgas. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang binubuksan niya ang maliit na trangka nito. Ang unang nakita niya ay isang bungkos ng mga opisyal na dokumento. Mga birth certificate. 3. Lucas Cruz, Luna Cruz, Leo Cruz. Ang mga pangalan ng kambal. Ang apelyido ay blanco sa parte ng mga magulang. Napaahawak sa bibig si Isabela. Kaya pala, legal na ginagawa ni Elena ng paraan ang pag-ampon sa mga bata. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento, may isa pang bagay. Isang kwaderno na luma na, ang leather cover, at naninilaw na ang mga pahina. Hindi ito mukhang diary. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ni Elena, ang bumungad sa kanya. Pamilyar at masakit. Hindi ito isang diary. Isa itong koleksyon ng mga liham. Dear Papa, napasinghap si Isabela. Binuklat niya ang iba pang mga pahina. Pare-pareho ang panimula. Dear Papa, Dear Papa, mga liham para kay Rafael na hindi kailanman naipadala. Bumalik siya sa unang liham at sinimulang basahin. Dear Papa, kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po, heto. Pagod pero masaya. Alam ko pong galit kayo sa akin. Alam ko pong sa tingin nyo ay sinasayang ko ang buhay ko. Siguro nga po, sa mata ng mundo ninyo, isa akong kabiguan. Pero sana isang araw, makita niyo ako, Papa. Hindi bilang Monteverde na tumalikod sa yaman, kundi bilang si Elena. Ang anak niyo. Sana makita niyo ang nakikita ko sa mga ngiti ng mga batang tinutulungan ko. Dito ko po nahanap ang sarili ko.
Dito, may halaga ako, hindi dahil sa apelyido ko, kundi dahil sa pagmamahal na kaya kong ibigay. Hindi na napigilan ni Isabela ang pag-iyak. Isang malakas at masakit na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang kwaderno. Bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay hindi kailanman tumalikod. Naghahanap lang ito ng pagmamahal na hindi maibigay ng kanilang marangyang buhay. Naghahanap ito ng pag-unawa mula sa ama nito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Rafael sa garahe. Biglang bumalik sa kanya ang katinuan. Nagmamadali, isinara niya ang kwaderno. Ibinalik sa loob ng baul kasama ang mga birth certificate at mabilis na itinulak pabalik sa ilalim ng kama. Nang pumasok si Rafael sa bahay, nadatnan niya si Isabela na nakatayo sa gitna ng sala. Ang muka ay namumugto, ngunit pinipilit na maging kalmado. "Anong nalaman mo?" tanong ni Isabela. "Isa siyang hangal," sagot ni Rafael, malamig at pagod. "Pero aayusin ko to." Tumingin lang si Isabela sa kanyang asawa. Nakita niya ang lalaking matigas, ang lalaking hindi marunong umiyak, ang lalaking hindi kailanman mababasa. Ang mga liham na yon, hindi pa siya handa. At sa sandaling iyon, nagpasya si Isabela. Kung hindi kayang hanapin ni Rafael ang katotohanan, siya mismo ang gagawa. Para kay Elena, para sa sarili niya. Ang pagbisita ni Mr. Monteverde ay nag-iwan ng isang alingawngaw sa kanilang maliit na bahay. Isang alingawngaw na hindi marinig, ngunit kayang-kayang maramdaman ni Mateo. Parang amoy ng pera at kapangyarihan na kumapit sa mga dingding na karton. Sa mga sumunod na araw, pilit itong iwinaksi ni Mateo sa kanyang isip. Ang buhay ay kailangang magpatuloy. Ang pangako niya kay Ate Elena ay kailangang tuparin. Pagka-uwi niya mula sa eskwela, ang bigat ng pagod ay agad na sasalubong sa kanya. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto at makita ang tatlong maliliit na mukha na nag-aabang sa kanya, ang pagod ay napapalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng responsibilidad. "Kuya!" Sabay-sabay na sigaw ni Luna at Lucas, tumatakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Si Leo, na laging mas mahina, ay ngingiti lang mula sa banig. Ganoon ang kanyang ritual araw-araw. Magpapalit siya ng damit, magsasain ng kanin, at maghahanda ng kahit anong pagkain na kaya niyang bilhin mula sa kanyang kinikita sa pagtitinda ng pandesal tuwing madaling araw. Tinitimpla niya ang gatas ng kambal, sinisigurong tamang-tama lang ang init sa kanyang pulso. Isang bagay na itinuro sa kanya ni Ate Elena. Habang pinapakain niya sila, ang alok ni Mr. Monteverde ay bumabalik sa kanyang isipan. Isang tseke, isang sagot sa lahat ng kanilang problema. Ang operasyon ni Leo, isang totoong bahay, pagkain araw-araw. Ngunit kasabay nito, naaalala niya ang mga huling salita ni Ate Elena sa kanya. Noong nasa ospital na ito at hirap ng huminga. "Mateo, mangako ka. Huwag mong ipagpapalit ang dangal ninyo sa pera. Huwag kang susuko sa pag-aaral. Magpakatatag ka para sa mga kapatid mo." Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mas madaling tiisin ang gutom kaysa sa bigat ng isang sirang pangako. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, nag-aral si Mateo sa liwanag ng isang gasera. Bigla, isang malakas na kalabog sa pinto, ang halos magpatalon sa kanyang puso. Hindi iyon katok. Iyon ay isang suntok. Mabilis niyang tinakpan ng kumot ang mga kapatid niya. Bulong niya, kahit tulog ang mga ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong sa kanyang tainga. "Sino yan?" tanong niya. Pilit na pinatatag ang boses. "Buksan mo to!" Isang magaspang na boses ang sumagot. "Mga tauhan kami ni Boss Di Magiba." Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Dumating na sila, ang mga halimaw sa mga kwento ni Ate Elena.
Wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan niyang inalis ang trangka. Dalawang malalaking lalaki ang pumasok. Ang kanilang mga anino ay tila nilamon ng liwanag ng gasera. Amoy alak at murang sigarilyo. Ang isa ay may peklat sa kilay. Ang isa naman ay may tattoo ng ahas sa braso. Tumingin sila sa paligid ng maliit na silid na may pandidiri. Ikaw ba si Mateo? Tanong ng may peklat. Ang tingin ay nanunuya. Tumango si Mateo, hindi makapagsalita. Nasaan na ang utang ng ate Elena mo? 1 buwan na siyang hindi nagbabayad. Akala niya ba dahil patay na siya, libre na? Wala po kaming pera. Pautal-utal na sagot ni Mateo. Tumawa ang lalaking may tattoo. Lahat kayo yan ang sinasabi. Naglakad ito at sinipa ang maliit na mesa. Tumapo ng gasera at halos mamatay ang apoy. Napasigaw si Mateo. Ang mga libro at papel niya ay nagkalat sa lupa. Alam naming nagpunta dito ang papa ng prinsesa nyo, sabi ng may peklat. Lumalapit sa kanya. Ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo. Nasaan ang pera? Ibinigay na sa'yo, no? Itinatago mo lang. Wala po akong tinanggap, giit ni Mateo. Nanginginig sa takot, ngunit pinipilit na tumingin ng diretso. Biglang napatingin ang lalaki sa banig, kung saan natutulog ang kambal. Ngumisi ito. Eto pala ang mga gintong itlog ng ate mo. Lumakad ito papalapit sa mga bata. Automatikong humarang si Mateo, idinipa ang kanyang mga payat na braso. Huwag po, huwag niyo silang sasaktan. Sabihin mo sa prinsesa mong magpakita na, sabi ng lalaki. Ang bawat salita ay 1 banta. Kung ayaw mong isa-isa mawala ang mga alaga mo. Hinawakan nito ang balikat ni Mateo at marahas siyang itinulak. Napasubsob si Mateo sa sahig. Itinaas ng lalaki ang kamay. Akmang sasampalin siya. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Hinihintay ang sakit. Ngunit walang dumating. Sa halip, 1 boses ang narinig niya mula sa nakabukas na pinto. 1 boses na hindi magaspang, hindi malakas, ngunit puno ng 1 lamig na nakakakilabot. Bitawan mo ang bata. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Nakatayo sa may pintuan si Rafael Monteverde. Ang mamahalin niyang damit ay tila hindi nababagay sa dumi ng kanilang lugar, ngunit ang kanyang presensya ay buo at mabigat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa 1 galit na hindi pa kailanman nakita ni Mateo. Ang 2 tauhan ni Dimagiba ay natigilan. Ang kanilang yabang ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at kaunting takot. Kilala nila ang mukha ng lalaking nasa harapan nila. Nakikita nila ito sa telebisyon at sa mga pahayagan. Si Rafael Monteverde, ang bilyonaryo. Sino ka para utusan kami? Sabi ng lalaking may peklat, sinusubukang bawiin ang nawalang tapang, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Hindi sumagot si Rafael. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lumubog sa putikang sahig, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang buong atensyon ay nasa 2 lalaking nananakot sa 1 bata. May 10 segundo kayo para umalis, sabi ni Rafael. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang yelo. Pagkatapos niyan, 1 tawag lang ang gagawin ko sa hepe ng pulisya at personal kong sisiguraduhin na ikaw, ang kasama mo, at ang boss di magiba ninyo ay hindi na makakakita ng sikat ng araw. Ngumisi ang lalaking may peklat, pero ang mga mata nito ay hindi na mapakali. Nananakot ka ba? Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone. Hindi siya tumingin sa kanila. Tumingin siya kay Mateo na nakaupo pa rin sa sahig, nanginginig. Hindi ako nananakot, sabi niya habang pinipindot ang numero ng kanyang abogado. Nagsasabi ako ng mangyayari. 9, 8, 7. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Nakita nila ang determinasyon sa mukha ni Rafael. Ito ay 1 lalaking kayang gawin ang anumang sabihin niya.
Sa isang mabilis na kilos, tumalikod sila at halos magkandara pa sa pag-alis na wala sa dilim ng eskinita. Nang mawala na sila, ang tensyon sa silid ay biglang bumagsak. Tumingin si Rafael kay Mateo. Magsasalita sana siya. Marahil ay isang sermon tungkol sa katigasan ng ulo ng bata, ngunit natigilan siya. Si Mateo, na sinusubukang tumayo, ay biglang nanghina. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang maputlang-maputla na kulay. Bigla itong napahawak sa kanyang ilong. At pagkatapos, isang daloy ng matingkad na pulang dugo ang biglang umagos mula rito, tumutulo sa kanyang damit at sa lupa. Napasuray ito. Bata. Sa isang iglap, nawala ang CEO na si Rafael Monteverde. Ang lumabas ay isang taong may hindi maipaliwanag na pag-aalala. Sinalo niya si Mateo bago ito bumagsak sa sahig. Ang init ng katawan ng bata at ang basa ng dugo sa kanyang kamay ay isang dagok sa kanyang sistema. Mateo! Sigaw ni Iya. Ang bata ay walang malay sa kanyang mga braso. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong pagkataranta. Isinakay niya ang bata sa kanyang sasakyan, walang pakialam sa dugong tumatama sa mamahaling leather ng upuan. Sumisigaw siya sa telepono sa kanyang driver, sa kanyang personal na assistant. Nag-uutos na ihanda ang pinakamagagandang doktor sa St. Luke's. Ngunit ang pinakamalapit ay ang parehong pampublikong ospital kung saan nila unang dinala si Mateo. Doon, sa pasilyo na amoy disinfectant, nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang karaniwang kalmadong disposisyon ay nawala, napalitan ng isang pagkabalisang hindi niya kailanman naramdaman. Ang kontrol na laging nasa kanyang mga kamay ay tila buhangin na dumadaloy palabas sa kanyang mga daliri. Sumisigaw siya sa mga nurse, nag-aalok ng kahit magkanong bayad basta't mailipat ang bata sa isang pribadong silid. Pero ang sagot ay palaging pareho. Puno po kami, sir. Kailangan po nating maghintay. Pagkalipas ng halos 1 oras, lumabas ang isang doktor. Isang matandang lalaki na may pagod ngunit matalas na mga mata. Hindi ito natinag sa presensya o sa pangalan ni Rafael Monteverde. Mr. Monteverde, sabi ng doktor. Ang boses ay seryoso. Hindi lang po simpleng pagod at stress ang sanhi nito. Nag-preliminary blood test na kami. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Tumingin ng diretso ang doktor sa kanyang mga mata. Ang anak ninyo, ang batang si Mateo, ay may acute leukemia. Ang salitang leukemia ay parang bombang sumabog sa tainga ni Rafael. Naramdaman niya ang panlalamig ng hangin sa paligid niya. Kailangan niya ng agarang treatment, pagpapatuloy ng doktor, chemotherapy, at higit sa lahat, bone marrow transplant. Kailangan nating maghanap ng donor na may perpektong genetic match sa lalong madaling panahon. Kadalasan, isang kamag-anak ang pinakamagandang pagpipilian. Wala siyang kamag-anak. Mabilis na sagot ni Rafael. Ako ang bahala. Sabihin mo lang kung magkano. Maghanap ka ng donor, babayaran ko. Kahit magkano. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng doktor. Mr. Monteverde, ito po ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Hindi matanggap ni Rafael ang sagot na yon. Hindi. Lahat ay may presyo. Iyon ang batas ng mundong kanyang ginagalawan. Sa galit at desperasyon, kinuha niya muli ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang pinakakatiwalaang executive assistant. Danny, kailangan ko ng bone marrow donor para sa isang bata. A positive. I-access mo lahat ng database sa Pilipinas. Sa buong Asya kung kailangan. Mag-alok ka ng pera. 1 milyon. 10 milyon. Hindi mahalaga. Bilin mo. Hanapin mo ngayon na. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Danny ng may pag-aalinlangan. Sir, pero sabi po ng mga eksperto. Wala akong pakialam sa sinasabi ng mga eksperto. Sigaw ni Rafael.
Ang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Gawin mo lang ang sinabi ko. Sa sumunod na kalahating oras, sinubukan niya ang lahat. Tinawagan niya ang mga koneksyon niya sa gobyerno, mga may-ari ng ibang ospital, mga pinakamagagaling na espesyalista. Ang sagot ay iisa. Isang pader na hindi kayang tibagin ng kanyang pera o kapangyarihan. Tumunog muli ang kanyang telepono. Si Danny. "Sir," sabi ni Danny. Ang boses ay midasa ay mababa at puno ng pagkabigo. "Sinubukan na po namin lahat. Tama po ang mga doktor. May paghinto. Hindi po nabibili ang genetic match, sir." Dahan-dahan, ibinaba ni Rafael ang telepono. Ang kanyang mga kamay, na laging matatag sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata, ay nanginginig. Nabitawan niya ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila napakalakas sa biglang katahimikan. Tumingin siya sa pinto ng emergency room kung nasaan si Mateo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Rafael Monteverde ay ganap na walang magawa. Ang tawag ni Rafael ay isang pira-pirasong sigaw ng pagkatalo at galit. Narinig ni Isabela ang bawat salita. Leukemia, transplant, pera na walang silbi, at naramdaman niya ang pagguho ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Matapos maibaba ang telepono, hindi siya sumigaw o nagwala. Tahimik lang siyang umupo sa dilim ng kanilang sala. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang puso niyang madurog. Ang kanyang asawa, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang imperyo, ay bigo. Ang kapangyarihan nito ay may hangganan. At sa hangganan na yon, sa dulo ng lahat ng kayamanan nila, doon nagsisimula ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, isang munting liwanag ang pumasok sa isip ni Isabela. Isang alaala, isang baul na kahoy. Tumayo siya, ang mga paa ay tila may sariling isip na nagdala sa kanya pabalik sa kwarto ni Elena. Ang lugar na dati isang santuwaryo ng kalungkutan ay biglang naging isang silid ng pag-asa. Lumuhod siya at muling hinila ang baul mula sa ilalim ng kama. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinansin ang mga birth certificate. Ang kinuha niya ay ang lumang kwaderno. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa kama ni Elena, at nagsimulang magbasa. Binasa niya ang lahat. Binasa niya ang tungkol sa tuwa ni Elena nang una niyang natagpuan ang kambal, marurungis at umiiyak sa ilalim ng tulay. Binasa niya ang tungkol sa kanyang takot noong unang nilagnat si Leo. Binasa niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap, isang maliit na bahay na may hardin para sa mga bata, sapat na pagkain, at ang makita silang makapagtapos ng pag-aaral. Binasa niya ang tungkol kay Mateo, ang matandang kaluluwa sa katawan ng isang bata, ang kanyang tapang at ang kanyang pangakong mag-aaral ng mabuti. At binasa niya ang tungkol kay Rafael. Ang bawat liham ay puno ng sakit at pagmamahal, mga salitang nagmamakaawa na sana'y maintindihan siya ng kanyang ama, na sana'y makita nito ang halaga sa ginagawa niya. Bawat pahina ay basang-basa na sa mga tuyong patak ng luha ni Elena. At ngayon, dinadagdagan pa ito ng mga sariwang luha ni Isabela. Nang matapos niya ang huling liham, niyakap niya ng mahigpit ang kwaderno. Hindi na ito isang simpleng diary, isa itong testamento. Ang testamento ng isang pag-ibig na dalisay, tahimik at walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig na hindi kayang bilhin ng pera ng kanyang asawa. Ngunit ang pag-ibig na yon, naisip niya, ay may kapangyarihan. Tumingala siya at napatingin sa litrato ni Elena na nasa ibabaw ng mesa, isang ngiti na puno ng buhay at pag-asa. "Anak," bulong ni Isabela sa hangin. Ang boses ay basag, ngunit puno ng bagong determinasyon. "Hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang lahat ng sakripisyo mo. Tulungan mo si Mama." Tumayo siya, nagpunas ng luha, at kinuha ang kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang social media account.
Isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Nag-umpisa siyang mag-type. Ang mga daliri ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag sa bawat salitang nabubuo. Hindi niya binanggit ang pangalan ng kanyang pamilya. Hindi niya binanggit ang pangalang Monteverde. Alam niya na kapag ginawa niya iyon, ang kwento ay magiging tungkol sa pera, sa yaman, at sa iskandalo. Gusto niyang ang kwento ay maging tungkol kay Elena. Maingat niyang sinulat ang bawat pangungusap. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang anghel na nag-alay ng kanyang maikling buhay para sa 3 batang inabandona ng mundo. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang matapang na batang lalaki na nangakong itataguyod ang mga ito. At ikinuwento niya kung paanong ang batang iyon ngayon ay nakikipaglaban para sa sarili niyang buhay, nangangailangan ng isang himala, isang bayaning handang magbigay ng kapiraso ng kanyang sarili. Sa dulo, naglagay siya ng isang simpleng panawagan, isang link sa isang non-profit organization na tumutulong sa bone marrow donation at ang numero ng ospital. Hindi po kami humihingi ng pera. Pagtatapos niya sa kanyang post, ang hinihiling po namin ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa isang bata na mabuhay at maipagpatuloy ang isang pag-ibig na tahimik. Bago pa siya magdalawang isip, pinindot niya ang post. Isinara niya ang laptop. Huminga siya ng malalim. Ang dibdib ay kumakabog sa kaba at pag-asa. Nagawa na niya. Nagawa niya ang isang bagay na hindi kailanman gagawin ni Rafael. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan o pera. Ginamit niya ang kwento ng kanyang anak. Naupo siya sa katahimikan, naghihintay, hindi alam kung ano ang aasahan. Siguro ay walang papansin. Siguro ay mababaliwala lang ito sa dagat ng mga post sa internet. Bigla, sa ibabaw ng kanyang lamesa, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang notification. Ping! Isang tao ang nag-share ng kanyang post. Habang tinititigan niya ito, umilaw muli ang screen. Ping! May isa pang nag-share at isa pa. Ping! 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 Sunod-sunod. Mabilis. Ang tahimik na silid ay napuno ng maliliit na tunog ng pag-asa. Kinabukasan, habang si Rafael ay nakaupo sa isang mamahaling silya sa labas ng pribadong silid na sa wakas ay nakuha niya para kay Mateo, dumating si Isabela. May kakaibang kislap sa mga mata nito, isang halo ng takot at pag-asa. Rafael, may mga tao sa baba, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Mga reporter? Agad na tanong ni Rafael. Ang pagkainis ay bumabalik. Sinabi ko na sa'yo, Isabela, ang social media na yan ay magdadala lang ng gulo. Hindi sila mga reporter. Umiling si Isabela. Sila yung mga tumugon. Nagpunta sila para magpa-test. Tumingin si Rafael sa kanyang asawa na parang nababaliw na ito. Tumugon. Ilan? 2? 3? Marami, Rafael. Kailangan mong makita. Dahil sa pagpupumilit nito at sa isang bahid ng kuryosidad na hindi niya maipaliwanag, sumunod siya. Habang papalapit sila sa lobby ng ospital, isang hindi pamilyar na ingay ang kanilang narinig. Hindi ito ingay ng gulo, kundi isang mahinang bulungan ng maraming tao. Pagdating nila sa lobby, natigilan si Rafael, hindi 2 o 3. Isang mahabang pila ng mga tao ang nakatayo ng maayos, umaabot hanggang sa labas ng pintuan ng ospital. Mga ordinaryong tao, mga mukha na araw-araw mong makikita sa kalye, ngunit hindi mo papansinin. May isang trooper ng jeepney na may bitbit pang tuwalya sa balikat. May isang babaeng halatang galing sa palengke, na amoy pa niya ang banayad na lansa ng isda. May mga construction worker na may alikabok pa sa kanilang mga damit. May mga nurse, mga estudyante, mga security guard. Lahat sila ay naroroon para sa isang dahilan. Para kay Mateo. Para kay Elena. Ano to? Bulong ni Rafael. Hindi sa asawa niya, kundi sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Naglakad siya papalapit sa pila. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti
na naghihiwalay sa kanya mula sa kanilang mundo. Nilapitan niya ang super ng jeepney na nasa unahan. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Pilit na pinapanatiling walang emosyon ng kanyang boses. Tumingin sa kanya ang lalaki. "Nabasa ko po sa Facebook tag, sir, tungkol sa anghel na tumulong sa batang may sakit. Naalala ko po si Ma'am Elena." Napakunot ang noo ni Rafael. "Kilala mo ang anak ko?" Tumango ang trooper. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na maraming kulubot. "Opo, sir. Dati po na-ospital ang asawa ko. Wala po kaming pambayad. Isang gabi, sumakay siya sa jeep ko. Nakita niya akong umiiyak. Kinausap niya ako. Kinabukasan, pagpunta ko sa ospital, bayad na lahat. Ayaw niya pong magpabanggit ng pangalan, pero hinding-hindi ko po makakalimutan ang mukha niya." Natigilan si Rafael. Walang masabi. Naglakad siya papunta sa babaeng nagtitinda ng isda. Ganoon din ang tanong niya. "Si Ma'am Elena po," sabi ng babae. Ang mga mata ay nangingilid ang luha. "Nanganganib pong huminto sa pag-aaralan ang anak ko. Wala po kaming pambayad ng tuition. Siya po ang nagbigay. Hindi po malaking halaga para sa inyo siguro, sir. Pero para sa amin, yun na po ang buong mundo. Isa-isa. Bawat taong kausapin niya ay may kwento. Isang estudyanteng binilhan ni Elena ng libro. Isang matandang binigyan niya ng gamot. Isang pamilyang binigyan niya ng bigas noong kasagsagan ng bagyo. Hindi ito mga kwento ng milyon-milyong piso. Mga kwento ito ng maliit na kabutihan, ng tahimik na pagtulong, ng isang pag-ibig na hindi humihingi ng publisidad." Napahinto si Rafael sa gitna ng lobby. Pinakinggan niya ang bulungan ng mga tao, ang kanilang mga kwento tungkol kay Elena. Ito pala ang mundong pinili ng kanyang anak. Hindi ito isang mundo ng dumi at krimen. Isa itong mundo kung saan ang isang maliit na tulong ay katumbas ng isang himala. Ang kanyang anak, na tinuring niyang isang kabiguan, ay nagtanim. Nagtanim siya ng kabutihan sa mga lupang hindi inaabot ng kanyang yaman. At ngayon, sa harap niya mismo, inaani niya ang mga bunga nito. Bigla, bumukas ang pinto ng laboratorio. Isang nurse ang tumakbo palabas. Ang muka ay puno ng hindi maipaliwanag na tuwa. Hawak ang isang piraso ng papel. "May nagmatch po tayo." Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. 100%. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa ang pumuno sa hangin. Ang mga tao sa pila ay nagyakapan. Ang trooper ng jeepney ay nagpunas ng luha. Ang tindera ng isda ay napaluhod sa pasasalamat. Hinahanap ng mga mata ni Rafael kung sino. Sino ang bayani? Sino ang nagligtas sa araw na ito? Itinuro ng nurse ang isang lalaki sa gitna ng pila. Isang payat na construction worker. Ang balat ay sunog sa araw. Ang mga kamay ay magaspang. Tumingin ito sa paligid, tila hindi makapaniwala. Tinitigan siya ni Rafael. Ang lalaking ito, na marahil ay hindi kumikita sa isang buwan ng katumbas ng halaga ng kanyang sapatos, ang may hawak ng kaligtasan ni Mateo. Isang bagay na hindi niya kayang bilhin, isang bagay na nakuha. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa utang na loob. Isang utang na loob sa anak niyang hindi niya kailanman inunawa. Ang balita ng pagkakatagpo ng isang donor ay parang isang biglaang pagsikat ng araw sa isang mahabang gabi ng kadiliman. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Rafael na gumaan ang dibdib ni Isabela. Nakita niya itong ngumiti, isang tunay na ngiti na umabot sa mga mata nito. Sa pribadong silid kung saan nagpapahinga si Mateo, ang hangin ay puno ng pag-asa. Kinausap nila ang doktor, pinirmahan ang mga papeles, at sinimulan ang paghahanda para sa transplant. Si Rafael mismo ang lumapit sa construction worker na si Mang Jun para magpasalamat. Hindi niya alam kung paano, kaya ang tanging lumabas sa bibig niya ay isang formal at medyo awkward na, "Salamat." Ngumiti lang ang lalaki at sinabing, "Walang anuman po, sir.
Bayad na po yan ni Ma'am Elena. Gabi na. Nasa ospital pa rin sila. Naghihintay. Nagpaalam si Isabela na bibili lang ng kape. Naiwan si Rafael sa pasilyo, nakatayo sa labas ng silid ni Mateo, nakatanaw sa salamin ng bintana. Sa loob, mahimbing na natutulog ang bata. Hindi alam ang himalang nangyayari sa labas para sa kanya. Sa sandaling iyon ng katahimikan, naramdaman ni Rafael ang isang bagay na pamilyar. Isang pakiramdam ng kontrol na bumabalik. Hindi man niya nabili ang donor, siya pa rin ang nagpapatakbo ng sitwasyon. Ang kanyang pera, ang magbabayad para sa pinakamagaling na mga doktor, sa pinakamodernong kagamitan. Siya pa rin si Rafael Monteverde. Bigla, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan, hindi niya ito sinasagot. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pinindot niya ang answer button. Hello? Isang magaspang na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng pang-aalipusta at sama ng loob. Mr. Monteverde, ang arogante mong boses, hindi nagbabago. Napakunot ang noo ni Rafael. Sino to? Hulaan mo, sabi ng boses, may halong panunuya. Ang paboritong bangkero ng mahal mong anak, si Boss Dimagiba. Agad na nanigas ang panga ni Rafael. Ang lamig na naramdaman niya sa sementeryo ay bumalik. Mas matindi, mas nakakakilabot. Anong kailangan mo? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Kung pera ang habol mo, pera. Muling tumawa si Dimagiba. Oo, kailangan ko ng pera. Pero mas kailangan kong makita kang nagdurusa. Akala mo ba, dahil nakahanap ka ng donor para sa pulubi mong alaga, tapos na ang lahat? Akala mo ba, tapos na ang utang ng anak mo? Wala nang utang sa'yo si Elena. Matigas na sabi ni Rafael. Ako ang magbabayad. Sabihin mo kung magkano. Hindi mo naiintindihan, Monteverde, sabi ni Dimagiba. Ang tono ay nagbago, naging mas seryoso at masama. Ang utang ng anak mo, dugo ang kabayaran, at nakapagbayad na siya. Hindi maintindihan ni Rafael ang ibig sabihin nito. Anong pinagsasasabi mo? Ang yabang-yabang ng anak mo. Akala mo kung sino? Isang prinsesa na naglalaro sa basura. Paulit-ulit ko siyang sinabihan, Elena, humingi ka na ng tulong sa papa mong mayaman. Pero hindi. Matigas ang ulo. May dangal daw siya. Naramdaman ni Rafael ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Bakit? Masasaktan ka? Mabuti. Gusto kong masaktan ka. Sabi ni Dimagiba, ang bawat salita ay tila isang dura sa mukha ni Rafael. Gusto kong malaman mo na lahat ng ito, kasalanan mo. Kung sana hindi ka naging ganyang kaarogante, kung sana tinulungan mo siya noon pa, buhay pa sana siya ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw ni Rafael. Hindi na napigilan ang sarili. Napatayo ang mga nurse sa malapit, napatingin sa kanya. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, sinabi ni Dimagiba ang mga salitang tuluyang dudurog sa mundo ni Rafael Monteverde. Isang maliit na preno lang naman ang ginalaw ko. Bulong ni Dimagiba sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng kasamaan. Isang maliit na warning lang sana. Para matakot siya. Para tumakbo siya sa'yo at magmakaawang bayaran mo ang utang niya. Nabitawan ni Rafael ang telepono. Hindi ko alam. Pagpapatuloy ng demonyong boses mula sa nahulog na cellphone sa sahig, na ganun pala siya katanga magmaneho. Ang telepono ay tumama sa tiles na may malakas na kalabog. Ang screen ay nabasag. Ngunit ang tunog na yon ay walang-wala. Kumpara sa tunog ng pagkasira sa loob ni Rafael, hindi ito aksidente. Ang kanyang anak ay pinatay. Ang kanyang Elena ay hindi namatay dahil sa katangahan. Namatay siya dahil sa isang halimaw na nilikha ng kahirapan. At siya, ang kanyang ama, ang makapangyarihang Rafael Monteverde, ay walang kaalam-alam. Pinabayaan niya ang kanyang anak sa isang mundo
kung saan may mga demonyong gumagala, mga demonyong hindi kayang takutin ng kanyang pera. Ang sakit. Ang sakit na matagal na niyang itinatago sa likod ng pader ng galit at pagkainis ay biglang gumuho. Isang sakit na napakatindi, napakalaki, na halos hindi niya kayang huminga. Hindi lang niya nawala ang kanyang anak, pinabayaan niya itong mamatay. Napasandal siya sa pader, ang mga binti ay nanghihina. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga mata at isang luha, mainit at puno ng sakit, ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Nakatayo si Isabela sa dulo ng pasilyo. Hawak ang 2 tasa ng kape nang makita niya ang pagbagsak ng telepono mula sa kamay ni Rafael. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha nito, ang unti-unting pagguho ng pader na matagal na nitong itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Nabitawan niya ang mga tasa. Ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw kasabay ng tunog ng isang pusong nabibiyak. Tumakbo siya palapit. "Rafael! Anong nangyari? Rafael!" Ngunit hindi siya narinig ni Rafael. Nakatingin lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang katotohanang siya lang ang nakakaalam. At pagkatapos ay nakita niya ito, ang luhang yon. Ang nag-iisang butil ng luhang gumuhit sa pisngi ng kanyang asawa, ang unang luha na nasaksihan niya sa 30 taon nilang pagsasama. Hindi na siya nagtanong, niyakap na lang niya ito. Sa simula, nanatiling matigas ang katawan ni Rafael, ngunit unti-unti, naramdaman niya ang panginginig nito, naramdaman niya ang pagsuko. Doon, sa gitna ng pasilyo ng ospital, niyakap ni Isabela ang kanyang nawawasak na asawa. Samantala, sa loob ng operating room, isang ibang uri ng laban ang nagaganap. Ang mga doktor at nurse ay kumikilos ng may perpektong koordinasyon. Ang bone marrow mula kay Mang June, ang likidong puno ng buhay at pag-asa, ay dahan-dahang idinadaloy sa maliit na katawan ni Mateo. Ito ay isang tahimik na giyera sa antas ng cellular, isang laban sa pagitan ng sakit at lunas, ng kamatayan at ng pangalawang pagkakataon. Umuwi sila sa kanilang tahimik at malaking bahay. Hindi nagsasalita si Rafael. Para siyang isang estatwa na nabuhay, gumagalaw, ngunit walang kaluluwa. Umakyat ito sa hagdan, nilagpasan ang sarili nilang silid at dumiretso sa iisang lugar, ang kwarto ni Elena. Sumunod si Isabela. Nakita niya itong nakatayo sa gitna ng silid, nililibot ang tingin sa bawat sulok na parang ngayon lang niya ito nakita. Alam ni Isabela kung ano ang kailangan nitong malaman. Walang salita. Lumuhod siya, kinuha ang baul na kahoy mula sa ilalim ng kama at inilapag ito sa paanan ni Rafael. Binuksan niya ito. Inilabas niya ang lumang kwaderno. "Basahin mo," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. "Oras na para makilala mo ang anak mo, Rafael." Iniwan niya ito. Alam niyang kailangan ni Rafael na harapin ang mga multong ito ng mag-isa. Umupo si Rafael sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa kama, kung saan dati natutulog ang kanyang anak. Ang katawan niya ay parang isang gusaling guguho. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kwaderno. Binuklat niya ang unang pahina. "Dear Papa." Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang dibdib. Habang nagbabasa siya, ang mga eksena ay naglalaro sa kanyang isipan. Malinaw na parang isang pelikula. Nakita niya si Elena, nakangiti habang pinupunasan ang mukha ng isang batang marungis. Nakita niya itong nagbibilang ng mga barya sa gabi para may maipambili ng gatas. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit kasabay nito ay isang kislap na hindi niya kailanman nakita noong ito'y nasa kanilang mansyon. Binasa niya ang tungkol sa pangarap nito, hindi mga pangarap ng yaman o kapangyarihan, kundi mga pangarap na simple at dalisay. At binasa niya ang tungkol sa kanya. "Sana maintindihan niyo ako, Papa. Hindi ko po kayo tinalikuran. Naghahanap lang po ako ng lugar
kung saan ang halaga ko ay hindi nasusukat sa pera. Mahal na mahal ko po kayo, kahit na hindi ko masabi. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, maging proud kayo sa akin. Ang bawat mahal kita, Papa, ay isang patalim. Ang bawat pahina ay isang salamin na nagpapakita kung gaano siya naging isang hangal na ama. Isang amang bulag. Nakarating siya sa huling liham, isinulat ilang linggo bago ito mamatay. Papa, kahit hindi niyo ako maintindihan, mahal na mahal ko pa rin kayo. Sana mapatawad niyo ako. Mapatawad? Si Elena ang humihingi ng tawad? Ang bigat ay naging napakatindi. Ang pader na pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya. Ang pader ng kontrol, ng kayabangan, ng emosyon, ay tuluyang gumuho, naging alikabok. Niyakap niya ang kwaderno, idiniin sa kanyang dibdib na parang si Elena mismo ang kanyang kayakap. At doon, sa sahig ng silid ng kanyang pinaslang na anak, humagulgol si Rafael Monteverde. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw ng sakit, ng pagsisisi, ng pagmamahal na huli, ng naipadama. Umiyak siya para sa batang si Elena na laging naghihintay ng yakap mula sa kanya. Umiyak siya para sa dalagang si Elena na pinili niyang hindi intindihin. Umiyak siya para kay Mateo at sa mga batang iniwan nito. At umiyak siya para sa sarili niya, para sa lalaking nawalan ng pinakamahalagang yaman nang hindi man lang namamalayan. Samantala, sa ospital, habang ang bukang liwayway ay nagsisimulang magpinta ng kulay sa kalangitan, tapos na ang operasyon, lumabas ang doktor mula sa operating room, tinanggal ang kanyang maskara. Ang mukha niya ay pagod, ngunit may ngiti. Sinalubong siya ni Isabela na bumalik para maghintay. Mrs. Monteverde, sabi ng doktor, the transplant was a success. Nakatayo si Isabela sa pasilyo, umiiyak sa tuwa at pasasalamat. Si Rafael naman ay nasa sahig ng kwarto ni Elena, umiiyak sa sakit at paglaya. Dalawang magkaibang luha sa dalawang magkaibang lugar, ngunit parehong simula ng paghilom. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng tahimik na pagbabago. Dahan-dahang tinanggap ng katawan ni Mateo ang bagong bone marrow, isang prosesong masakit at mahirap, ngunit sa bawat araw na lumilipas, isang bagong kulay ang bumabalik sa kanyang mga pisngi. Ang paggaling niya ay isang mabagal, ngunit tiyak na himala. Sa mga linggong iyon, isang ibang uri ng paggaling ang nagaganap kay Rafael. Wala na ang CEO na laging nagmamadali at iritado. Ang pumalit ay isang lalaking tahimik na nakaupo sa tabi ng kama ni Mateo. Nagbabasa ng libro o minsan ay simpleng nagmamasid lang. Ikinuwento niya kay Mateo ang tungkol sa kanyang sariling pagkabata, mga kwentong hindi niya kailanman na ibahagi kahit kanino, kahit kay Elena. Nakinig naman si Mateo at sa mga mata ng bata, nakita ni Rafael hindi ang paghanga sa isang bilyonaryo, kundi isang simpleng pagtanggap. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mateo, kinausap siya ni Rafael. Mateo, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Gusto namin ni Lola Isabela mo na sa amin na kayo tumira. Ikaw at sina Lucas, Luna at Leo. Tumingin sa kanya si Mateo, ang mga mata ay nanlalaki. Isang tahanan, pagpapatuloy ni Rafael. Isang pamilya. Iyon ang gusto ni Ate Elena mo para sa inyo. At iyon din ang gusto namin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael na ngumiti si Mateo. Isang ngiting pagod ngunit totoo. Tumango ito. Opo, Lolo Rafael. Ang salitang lolo ay tumama kay Rafael na may kasamang tamis at kirot. Ito ang titulong hindi niya narinig mula sa sariling anak. Ngunit habang ang isang bahagi ng kanyang buhay ay nagsisimulang humilom, ang isa pang bahagi ay nanatiling isang bukas na sugat. Ang alaala ni Boss Di Magiba at ang kanyang halimaw na pag-amin ay hindi nawawala. Ngunit ang dating Rafael Monteverde ay haharapin ito
ng may dahas at galit. Ang bagong Rafael ay may ibang plano. Hindi niya hinanap ang paghihiganti. Ang hinanap niya ay katarungan. Isang gabi, sa kanyang opisina, tinawagan niya ang kanyang pinakamagagaling na abogado at pribadong investigador. Hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa pagpatay. Alam niyang mahirap itong patunayan. Sa halip, binigyan niya sila ng isang simpleng utos. I want you to dig into every aspect of Hector Dimagiba's life, his businesses, his bank accounts, his connections, his weaknesses. I want to know where he eats, where he sleeps, what he fears. I want to dismantle his empire piece by piece legally. At nagsimula ang isang tahimik ngunit brutal na giyera. Hindi ito giyera ng mga baril kundi ng mga papeles. Nalaman nila na si Dimagiba ay may mga illegal na operasyon sa quarrying, mga ghost employees sa kanyang security agency at malawakang tax evasion. Ang bawat impormasyon ay maingat na inipon at isinampa sa tamang ahensya ng gobyerno, BIR, NBI, Department of Environment. Hindi ginamit ni Rafael ang kanyang pangalan. Kumilos siya sa likod ng mga anino, isang puppeteer na humihila sa mga tali ng batas. Isang araw, habang nanonood ng balita si Rafael sa ospital, lumabas ang mukha ni Dimagiba sa screen. Siya ay kinakaladkad palabas ng kanyang marangyang opisina, nakaposas, sumisigaw ng mga pangalan ng mga politikong kasabwat niya. Ang kanyang imperyo na itinayo sa takot at karahasan ay gumuho sa loob lamang ng ilang linggo. Tumingin sa kanya ang news anchor at sinabi, "Boss Dimagiba, ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon?" Humarap si Dimagiba sa kamera. Ang muka ay puno ng galit at pagkabigo. "Monteverde, alam kong ikaw ang may gawa nito. Monteverde." Pinatay ni Rafael ang telebisyon. Wala siyang naramdamang tuwa o tagumpay. Tanging isang malamig at tahimik na pakiramdam ng pagtatapos. Nang araw na yon, opisyal na ring lumabas si Mateo mula sa ospital. Siya at si Isabela ang sumundo. Ang 4 na bata, na pansamantalang inalagaan sa isang pribadong pasilidad, ay naghihintay na rin sa kanila. Habang ang kanilang sasakyan ay papasok sa gate ng mansyon sa Forbes Park, nakita ni Rafael ang mga bata na nakadungaw sa bintana. Namimilog ang mga mata sa laki ng hardin. Binuhat niya si Leo na ngayon ay malusog na matapos ang sarili nitong operasyon sa puso. Hinawakan ni Luna ang kamay ni Isabela at si Lucas naman ay kumapit sa binti ni Mateo. Isang bagong pamilya, isang pamilyang isinilang mula sa sakit at sakripisyo. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik na, pumasok si Rafael sa dating kwarto ni Elena. Dinala na roon ang mga gamit ng kambal. Nakita niya si Mateo na kinukumutan ng mga ito. "Salamat po sa lahat," bulong ni Mateo. Tumangulang si Rafael. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, sa mga ilaw ng lungsod. Naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi ito ang kapayapaan ng isang CEO na nagsara ng isang malaking deal. Ito ang kapayapaan ng isang taong nagsisimulang magbayad sa kanyang mga pagkukulang. Ang batas ni Dimagiba ay ang batas ng kalye. Ang batas ng Monteverde na tanto niya at tatatan niya ay hindi na tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa kung ano ang iniwan ng kanyang anak. 10 taon ang lumipas. Ang hangin sa tondo ay kasing init at kasing gulo pa rin ng dati. Ngunit sa isang partikular na bakanting lote na dating tambakan ng basura, isang bagong gusali ang nakatayo. Malinis ito, pininturahan ng puti at mapusyaw na berde at puno ng tawanan ng mga bata. Ito ang Elena Monteverde Foundation for Children, isang kanlungan para sa mga batang ulila at inabandona. Sa araw na yon, ipinagdiriwang ng pundasyon ang 10th anibersaryo nito. Ang entablado ay simple, pinalamutian ng mga lobo at mga drawing ng mga bata. Ang mga upuan sa harap ay puno ng mga residente ng komunidad,
mga social worker, at mga dating benepisyaryo na ngayon ay may sarili ng mga pamilya. Sa likod, sa isang sulok, nakaupo si Rafael Monteverde. Ang kanyang buhok ay kulay abuna at ang mga linya sa kanyang mukha ay mas malalim na. Ngunit ang kanyang mga mata, na dati kasing lamig ng bakal, ay mayroon ng init at lalim. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog ang isang 5 taong gulang na batang lalaki, ang kanyang apo, ang anak ni Mateo. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Isabela. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanya. Isang dekada ng pinagsamahang paghilom at pagmamahal ang namamagitan sa kanila. Nakasandal sa balikat niya si Luna. Ngayon ay isang magandang dalaga na nag-aaral ng fine arts. Sa tabi naman ni Rafael, si Leo, na minana ang katalinuhan ni Elena sa negosyo, ay taimtim na nakikinig. Si Lucas, na ngayon ay isang matipunong binata, ay abala sa pag-aayos ng sound system kasama ang ibang mga volunteer. At ngayon, sabi ng MC, tinatawagan po natin ang nag-iisang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Ang tagapagtatag at puso ng pundasyong ito, Mr. Mateo Cruz. Umakyat sa entablado ang isang matangkad at matalinong binatang lalaki. Suot niya ang isang malinis na polo at slacks. Siya ay nasa huling taon na niya sa medisina. Ang mga bakas ng kahirapan sa kanyang mukha ay matagal nang nabura. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling may parehong katatagan at kababaang loob na nakita ni Rafael 10 taon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa mga tao. 10 taon na po ang nakalipas. Panimula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Sa isang lugar na hindi kalayuan dito, may isang batang lalaki na inakala niyang siya na ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Nawalan siya ng isang taong nangakong hindi siya iiwan. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Rafael at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tingin ng pasasalamat at pag-unawa. Pero itinuro sa akin ng taong yon, pagpapatuloy ni Mateo, na ang pag-ibig ay hindi namamatay, nagbabago lang ito ng anyo. Minsan, ito ay nagiging isang pagkakataon, isang bahay, isang pamilya. Itinayo namin ang pundasyong ito hindi lang para alalahanin si Ate Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa pangalan, kundi para ipagpatuloy ang kanyang paniniwala na ang bawat bata ay may karapatang maramdaman na sila ay mahalaga, na kahit sa pinakamadilim na eskinita, maaaring may tumubong pag-asa. Napatingin si Rafael sa malaking pader sa likod ng entablado. May nakasulat doon, mga simpleng salita na naging mantra na ng kanilang pamilya, ang naging pundasyon ng kanyang bagong buhay. Ang pag-ibig na tahimik, ang siyang nagliligtas. Tinyutam lang Chinlatukyu Roy Congoy. Naintindihan na niya ngayon, ang pagliligtas ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay nasa pag-aaruga sa isang batang may sakit, nasa pagbibigay ng pagkakataon sa isang super ng jeepney, nasa pagpapatuloy ng isang pag-ibig na hindi kailanman mamatay dahil ito'y ibinahagi sa napakaraming tao. Si Elena ay hindi tumalikod sa pamilya. Pinalaki niya lang ito. Pinalaki niya ito para isama ang mga taong pinaka-nangangailangan. Naramdaman ni Rafael ang paggalaw ng batang natutulog sa kanyang kandungan. Iminulat nito ang mga mata at ngumiti sa kanya. Lolo, bulong nito. Niyakap niya ang kanyang apo. Tumingin siya sa kanyang pamilya, kay Isabela, kay Luna, Leo, Lucas, at kay Mateo na nasa entablado. Ang buhay na testamento ng sakripisyo ng kanyang anak. Sa gitna ng ingay at tawanan sa tondo, isang mainit na likido ang muling dumaloy sa pisngi ni Rafael Monteverde. Hindi ito luha ng sakit, hindi ito luha ng pagsisisi, ito ay luha ng pasasalamat. Isang tahimik na pag-ibig na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang daan pauwi.